15,000 pesos to 20,000 pesos. Ito yung price range na masasabi nating sweet spot dahil nasa mid-range level to flagship level yung performance ng mga phone na nandito sa price range na to. And dahil na rin doon, napakahirap mamili kung ano nga ba yung best phone na pwede nating mabili sa gantong price range. And kung yan yung problema mo, nasa tamang video ka dahil after ng hundreds of hours sa pag-extreme gaming test at paggawa ng full review sa mga phones na nandito sa price segment na to, nasala at nakapamili ako ng mga best valued phone na pwede nyong bilhin ngayong 2025 to 2026. Lalo na ngayong 11.11 to 12.12 sale. Kaya kung gusto ninyong hindi kayo magsisi sa bibilhin yung phone ngayong 2025, tara, pag-usapan natin itong best recommendation phones ko para sa inyo. So, gusto ko lang iset yung expectation ninyo about sa mga phone recommendation ko. Lilinawin ko lang, lahat ng mga phone na babanggitin ko dito sa video na to is proven and tested ko na. Nagawan ko na ng extreme gaming test and also full review. Ilalagay ko na nga lang din pala yung link ng mga videos na yun dyan sa description down below para sa more information at pwede nyong i-check. At nga pala, merong special offer ngayon si YT para sa mga viewers natin using the YouTube affiliate link dyan sa ating mismong video. Kapag kinilik nyo yan, pwede kayo makakuha ng 1,000 to 5,000 pesos voucher. It depends. So, randomly yun. So, I hope makakuha kayo ng mas mataas sa 1,000 pero sure na meron kayong makukuha, i-click nyo lang po yung link dyan sa description down below. Kaya yung mga presyo na sasabihin ko dito sa mga phone, pwede pang bumaba using the voucher code. Anyway, ngayon, magsimula na tayo. At simulan natin sa Global Row. Unahin natin yung para sa akin best valued mid-range phone ngayon 2025 which is the Poco X7 Pro. May presyo na 14,599 pesos, 8256GB variant na just I said, pwede pang bumaba if ever na magkakaroon kayo ng voucher using the link dyan sa mismong YouTube affiliate link. Anyway, pagdating sa specs na to, una in terms of gaming, alam na natin, Dimensity 8400 Ultra, isang magandang combination na chipset para sa phone na to dahil yakang-yaka niya halos lahat ng mga heavy games na nilaro ko dito kahit na mapa-max out and also common settings man. Pero syempre, suggestion ko or suggested naman palagi na iset nyo lang sa medyo mababang graphics quality if ever na maglalaro kayo para mas makakuha tayo ng stable na FPS. And yung isa sa pinaka nagustuhan ko sa phone na to okay yung kanyang napatunayan natin yan sa ating extreme gaming test. Meron na rin tong massive 6,000 mAh battery capacity and 90 watts fast charging support and pumasa yung battery neto sa ating extreme gaming test. Meron na rin tong IP69 rating and Corning Gorilla Glass 7 eye protection, 6.67-inch 120Hz AMOLED screen display. Meron din siyang solid camera setup para sa mga kaparikoy natin dyan na mahilig mag-take ng photo at the same time gusto rin nila ng merong maganda and okay na performance in terms of gaming. Next naman sa listahan natin is ang Tecnopoba 7 Ultra. Pagdating sa price neto, naglalaro ng 15,000 to 16,499 pesos. It depends, just I said, para sa kanyang 12256GB variant. Pagdating sa specification neto, napakita ko na rin naman sa inyo yung kaya netong gawin. Meron tong Dimensity 8350 Ultimate at base sa ginawa namin mga testing dito, kagaya na lang ng extreme gaming test at saka dun sa ating full review, nakita natin kung ano yung kayang gawin ng phone na to pagdating sa kanyang performance in terms of gaming. Yakang-yaka niya rin yung mga heavy games sa tinesting natin dito, lalo na sa mga common games lang din, the same lang din ng Poco X7 Pro, pero mas malakas yung chipset na ginamit sa Poco X7 Pro. Kumbaga, kung ako lang yung tatanungin, same lang sila halos talaga ng performance, same lang din na need natin i-tweak in terms of graphics if needed natin maglaro ng mga heavy games para sa mas better FPS. Pero in terms of overall performance, halos hindi sila nagkakalayo. Ang masasabi ko sigurong meron to na wala sa Poco X7 Pro yung kanilang mga gaming features kagaya na lang ng bypass charging kasi hanggang ngayon wala pa rin sila nun. And in terms of battery, okay din, naka 6,000 mAh battery capacity, makunat din yan based sa ginawa natin testing. Meron itong 70 watts fast charging support at meron ring solid 144Hz AMOLED screen display. At pagdating sa camera part, para sa akin mas okay yung photo processing na ginamit nila dito kaysa sa Poco X7 Pro. Pero syempre merong mga part na mas maganda yung Poco X7 Pro, pero in overall for me, goods yung kanyang camera capability. Next naman sa listahan natin is itong Infinix GT30 Pro. And actually, halos the same lang sila ng specs ng Tecnopoba 7 Ultra. Pero in terms of price range, di hamak na mas okay to. Dahil para sa 15,000 to 16,000 pesos plus, ay meron ka ng 12GB RAM and 512GB of internal storage. Isa sa pinaka-best storage configuration na pwede nating bilhin para sa price range na to. And pagdating sa specs, just I said, the same lang sila ng Tecnopoba 7 Ultra. Merong 144Hz AMOLED screen display, naka-Corning Gorilla Glass 7 eye protection, naka-Dimensity 8350 Ultimate na solid din for gaming, na testing na rin natin sa ating extreme gaming test. Kaso nga lang,
lang medyo downgraded ng konti pagdating sa ating battery part dahil nasa 5,500 mAh power battery capacity lang and then 45 watts fast charging support. And yung pinaka-highlights or pinaka-bentahin ng phone na to, unlike dun sa dalawang nauna na phone, is yung kanyang shoulder trigger sensor, and benefitable to para sa mga kapare ko nating mahilig maglaro ng shooting games or preferred yung merong shoulder trigger sensor yung phone nila. Kaya for sure mapapakinabangan ninyo to. So pagdating dito, isa to sa best deals sa pwede natin bilhin, lalo na kung in terms of storage. Nga pala, nagawan ko na rin to ng comparison video pagdating sa ating Tecnopova 7 Ultra. Check nyo na lang din po yung link dyan sa description down below. Next naman sa listahan natin, mas bumaba na yung presyo ngayon, Poco F7. Nasa 19,999 pesos para sa 12,256GB variant. And based sa ginawa nating review and also extreme gaming test, masasabi ko na mas sulit pa itong bilhin unlike sa Pro version nito, which is the Poco F7 Pro. Yung specification niya kasi is una, meron tong massive 6,500 mAh power battery capacity at napatunayan natin na makunat or maganda yung capability ng battery nila. Based sa ginawa nating extreme gaming test, pasado to kung ako yung tatanungin. Meron na rin tong 6.83-inch 1.5K 120Hz AMOLED screen display. And lastly, meron tong semi-flagship chipset na Snapdragon 8S Gen 4. And actually, based sa nakuha natin performance dito sa ating full review and also extreme gaming test, talagang maganda at smooth yung makukuha nating performance sa phone na to. And actually, halos same performance to ng Snapdragon 8 Gen 3 na gamit na chipset doon sa ating Poco F7 Pro. And actually, yung tamang term is underclock version lang. As in, slight tweaking lang talaga ng Snapdragon 8 Gen 3 yung chipset na to. Kaya, isa to sa mga main reason kung bakit para sa akin mas better itong bilhin unlike sa Pro version niya. And ang maganda pa dito, hindi din papahuli yung kanyang camera side dahil okay din yung mga nakuha natin na mga photos dito. Kung meron man siya katapat, masasabi ko na iQOO Neo 10 Pro Plus yun or iQOO Neo 10 Pro. Next naman sa listahan natin, dalawang phone to, Camon 30 Premier and Infinix Note 50 Pro Plus. Same lang kasi sila halos in specification pero mas premium yung build ng Infinix Note 50 Pro Plus dahil naka metal frame yan or aluminum frame dahil meron siyang premium aluminum frame. Pero pagdating sa specification nila, the same lang din sila na naka Dimensity 8350 Ultimate, the same lang din sila na merong magandang battery capability at the same lang din sila na merong magandang screen display. And lastly, the same lang din sila na merong maganda na camera capability. Pero kung ako yung tatanungin, mas gusto ko or nagustuhan ko yung photo processing ng Camon 40 Premier, and actually ginagamit ko pa rin tong dalawang to ngayon at gagawan ko nga sila ng comparison video. And konting pahapiyaw lang para sa comparison, mas maganda or mas nagandahan ako sa camera capability ng Camon 40 Premier. So, abang-abang sa gagawin kong comparison video about sa dalawang to kung interested kayo sa kanila. Kaso nga lang, kapag dating sa presyo, medyo magkaiba sila. Nasa 21,000 to 20,000 pesos kapag nakasale itong ating Camon 40 Premier, and then nasa 18,000 plus naman yung ating Infinix Note 50 Pro Plus. So, pagdating sa part na to, it depends na lang sa inyo kung ano yung mas preferred nyo sa dalawa. Pero syempre, definitely yung pinakasulit sa kanila is the Infinix Note 50 Pro Plus. If ako, yung tatanungin ninyo for the price and also specification. Dahil nga gaya ng sabi ko, dikit na dikit lang itong dalawa. Anyway, ngayon tapos na tayo sa global ROM variant. And ngayon, pag-usapan natin yung mga best sulit phones pagdating dito sa ating China ROM variant. Unang-una sa listahan, which is actually my favorite and masasabi kong best sulit valued gaming phone ngayong 2025 ng China ROM, ay itong iQOO Satan Turbo Plus. Yung presyo nito naglalaro ng 18,000 to 20,000 pesos, and just I said, pwede pang bumaba using the YouTube affiliate link dito sa mismong video. Anyway, pagdating sa specification nito, ginamitan to ng flagship Dimensity 9400 Plus, 3nm chipset yan, at base sa ginawa nating extreme gaming test dito, napaka-solid ng performance niya in terms of overall performance and also thermal ng phone na to nung sinalang natin siya sa ating extreme gaming test. Halos hindi siya pumalo sa ating critical 43 to 45 degrees Celsius temperature, as in nag-maintain lang siya sa pinakamababa. Sometimes nga hindi pa siya umaabot ng 40 degrees Celsius base sa mga phones sa tinesting natin dito. Wala siyang special cooling system na ginamit kagaya ng Red Magic na merong liquid cooling. Talagang malamig lang talaga yung Dimensity 9400 chip and any Dimensity 9000 series na testing ko. As in, hindi sila halos umiinit in terms of gaming. Kaso nga lang yung problema natin dito is optimization. So kung maglalaro kayo dito ng mga emulated game, hindi siya goods for that. Pero in terms of overall gaming sa mga madalas nating nilalaro, shooting games, MOBA games, etc., basic lang yan dito. At yung pinaka nagustuhan ko dito ay meron nitong 8,000 mAh power battery capacity, at base sa ginawa nating extreme gaming
gaming test na tapos niya yung whole extreme gaming test natin at umabot yon ng 7 hour plus minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro pero hindi pa rin nalobat yung phone na to. And in terms din dun sa ating full review, okay din yung nakuha nating result sa kanya in terms of endurance test. Kaya pagdating dito, hands down in terms of performance and also battery para sa ating iQOO Z10 Turbo Plus. Bukod dyan, maganda rin yung camera capability nito. Given yan dahil nga iQOO phone to, wala din naman ako nakita na ginawa sila na pangit or hindi ganun ka-okay yung kanilang camera capability. In terms of photo processing, hindi mawawala dyan yung signature combo ng Vivo or ni iQOO. Kaya pagdating sa balancedness, definitely nandito na sa iQOO Z10 Turbo Plus. Anyway, next naman sa listahan natin, kung wala kayong budget para bilhin yung Poco F7, ito yung best, which is the Redmi Turbo 4 Pro. Yung presyo nito naglalaro ng 13,000 to 15,000 pesos na lang ngayong 11.11 and 12.12 sale. Bale, same lang din to ng performance ng Poco F7 Pro na na-discuss ko kanina dahil ito yung China version nito. And pagdating sa kanyang presyo, definitely mas okay itong bilhin unlike doon sa isa. Same lang kasi sila na naka-Snapdragon 8S Gen 4 and just as I said, okay yung performance niyan. Same lang din sila na merong solid 6.83-inch, 1.5K, 120Hz AMOLED screen display. Pero mas solid yung battery nito dahil nasa 7,550 mAh battery capacity at based sa ginawa nating testing doon sa ating extreme gaming test, okay din yung capability ng battery nito, tumatagal din talaga. And ganun din pagdating sa camera capability nito, meron ding ipagmamalaki. Kaya kung medyo limited yung budget niyo para sa ating Poco F7, go for the China ROM version. Solid po itong Redmi Turbo 4 Pro. Next naman sa listahan natin is itong iQOO Neo 10. Ang presyo nito naglalaro ng 17,000 to 16,000 pesos. It depends if makukuha ninyo yung voucher. Pagdating dito, meron itong flagship chipset na Snapdragon 8 Gen 3 chip. And for sure, marahil alam na ninyo kung ano yung performance ng Snapdragon 8 Gen 3. Yan lang kasi yung previous or last year flagship chipset na ginamit sa mga phones na madalas nating nakikita ngayon. And pagdating dito, hindi ko na kinakailangan pang ipaliwanag, okay yung performance niyan in terms of gaming. Meron na rin tong massive 6,100 mAh battery capacity. Maganda rin yung kanyang screen which is ginamitan na to ng 6.78-inch, 144Hz AMOLED screen display at meron din tong solid camera setup kagaya ng mga naon ng mga phones na pinag-usapan natin. Pero kung gusto niyo naman na mas upgrade dito at mas mumura, itong ating iQOO Neo 10 Pro. From 27,000 to 30,000 pesos na presyo niya before, nasa 22,956 pesos na lang siya para sa kanyang 12256GB variant. And pagdating sa kanyang specification, napaka-solid din. Meron tayong 6.78-inch, 144Hz LTPO AMOLED screen display. Meron ding massive 6,100 mAh battery capacity at 120 watts wired fast charging support. At ang kagandahan dito, ginamitan to ng Dimensity 9400. And for me, isa to sa pinaka-underrated phone na pwede nyong bilhin ngayon 2025. Dahil una, just I said, lahat ng Dimensity 9000 series ay maganda yung performance and also malamig. And yes, yan yung case natin dito sa ating iQOO Neo 10 Pro. Napaka-underrated na to dahil konti lang yung nag-review. And para sa presyo niya, nung una ko siyang binili na nasa 27,000 pesos to 22,000 pesos, this is a good deal kung ako yung tatanungin para sa whole specification na sinabi ko sa inyo. And dahil nga iQOO phone to, the same lang din ng mga na-review nating iQOO phone, maganda rin yung kanyang camera setup and actually isa to sa mga bentahe niya bukod sa kanyang gaming capability part. At isa to sa hinangaan ko rin sa phone na to dahil para sa kanyang presyo ngayon, di hamak na sulit to bilhin. Next naman sa listahan natin at isa sa pinakasulit na phone na pwede kong i-recommend sa inyo ngayon, which is the iQOO Neo 10 Pro Plus. Bale, dito, the same lang siya halos ng specs ng iQOO Neo 10 Pro, pero dito, bump up yung chipset natin dahil ginamitan to ng Snapdragon 8 Elite chipset, which is one of the cheapest Snapdragon 8 Elite phone ngayong 2025 na pwede ninyong mabili sa halagang 22 to 23,000 pesos lang at pwede nyo pa nga makakuha ng 20K using the voucher link dyan sa description down below. Anyway, bukod sa chipset neto na alam na rin naman natin yung performance, bump up na rin yung kanyang battery to 6,800 mAh battery capacity. And yes, hindi lang yan just a number dahil napatunayan din natin na makunat yan using our extreme gaming test. Naka 144Hz LTPO AMOLED screen display na rin. And higit sa lahat, meron ding maganda and better camera lineup. And actually, dahil at the end of the day, Vivo pa rin naman itong iQOO phone, wala namang pangit na talaga. Wala naman akong pangit na nakita pagdating sa camera ng mga iQOO phones. Anyway, isa to sa best and complete phone na pwede kong i-recommend sa inyo, lalo na for the price na 22,000 pesos lang, meron ka ng 8 Elite. Isa to sa best phone na pwede nyong i-check. Next and last sa listahan natin is itong Oppo K13 Turbo Pro. Pagdating sa presyo nito, naglalaro ng 17,000 to 18,000 pesos para sa kanyang 12256GB variant. And pagdating sa kanyang specification,
specification, ginamitan na to ng Snapdragon 8S Gen 4 at ang kagandahan dito dahil alam natin na medyo mainit itong chipset na to, ginamitan na to ng maganda na cooling system which is meron tong built-in fan at malaki na vapor chamber. And actually effective to dahil ginawan natin to ng testing sa ating extreme gaming test and also sa ating full review, and based sa mga testing na yun, ito yung masasabi kong pinakamalamig na Snapdragon 8S Gen 4 phone na pwede nating bilhin ngayong 2025. So kung gusto ninyo ng performance ang Snapdragon 8S Gen 4, itong ating Oppo K13 Turbo Pro yung best recommendation ko para sa inyo para sa phone na merong solid performance in terms of gaming capability and also thermal. Goods din nga pala yung kanyang battery capability, meron tong 7,000 mAh. Yun nga lang dahil nga meron tong built-in cooling fan, hindi siya the same nung mga nakuha natin performance sa ibang mga phone na testing natin na merong 7,000 battery capacity. Pero para sa akin, goods pa rin naman yan dahil nga merong built-in cooling fan. Maganda rin yung kanyang display, naka-AMOLED screen display na rin. At pagdating sa kanyang camera, goods na rin kung ako yung tatanungin para sa isang gaming phone. And that's it mga kaparakoy. Ito yung mga phones na para sa akin sulit at magandang bilhin ngayong 2025 lalo na sa price segment na 15K to 20,000 pesos. And take note, baka kasi merong mga umalma dyan na hindi ko nasama yung kanilang fan favorite phone. Hindi ko po yung sinama dahil hindi ko siya na-review if ever, or kaya na-review ko siya pero para sa akin hindi siya sulit in terms of 15K to 20K pesos price range. Pero meron din akong mga i-special mention. Sulit pa rin po ang iQOO 13. Kaso nga lang mas sulit ang iQOO Neo 10 Pro Plus pagdating sa presyo kaya mas mare-recommend ko yon. Sulit din ang Redmi K80 lalo na kung pinag-iisipan yung bumili ng Poco F7 Pro dahil ito po yung China version ng ating Poco F7 Pro, and just as I said, hindi ko nakikita na sulit ang Poco F7 Pro pero kung ito yung bibili ninyo, definitely mas okay siya kaysa sa Poco F7 Pro. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Lahat ng mga links sa mismong phone na pinagbabanggit ko dito, ilalagay ko po yung link dyan sa ating description para ma-check ninyo dito sa ating YouTube affiliate link, and i-check nyo po yan dahil makakakuha kayo ng 1K to 5,000 pesos voucher. It depends sa item na bibili ninyo. Kaya check nyo po yan dyan sa description down below. Anyway, dito ka natatapusin at mag-usap ulit tayo sa susunod na video. Yun lang guys. Peace!